At tuluyan na nga ho guys na sinira ni Vice President Sara Duterte ang imahe ho, ang image ng Uniteam dahil isa na po siya mismo sa hindi nakiki-unite. So wala na hong unitement ang Uniteam ngayon. Winakasan na ho ni Vice President Sara Duterte ang relasyon niya sa Uniteam. Paano mo naman nasabi, Mima? Yan guys, nagki-criticize na siya. Hindi lang nabigyan ng confidential funds, talaga nga namang naging anti-government na. Anyway, ito yung balita guys. Vice President Sara Duterte criticizes President Ferdinand Marcos Jr. to pardon rebel groups. She also says the government joint statement with the NDFP to resume peace talk is an agreement with the devil. Talaga nga namang matatas ang dila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Buti na lang guys, hindi siya naging DND Secretary kasi yan ho yung gusto niyang mangyari, maging DND Secretary. So dito naman guys sa pahayagan ng politiko, basahin natin dito, agreement with the devil. Sara Duterte opposes peace talk with Reds amnesty program. So galit na galit ho si Vice President Sara Duterte sa napipintong pagpasok ng peace talk at amnesty para ho sa mga rebelde. Bakit kaya nagagalit si Inday? Mukhang naubusan na ata guys ng pondong maibibigay sa kanya kasi ang peace talk may pondo yan eh. Mukhang natatakot na maubusan ng pondo. Anyway, meron siyang nilabas na video statement. Ako guys, personally, pwede mo namang erekta na sabihan itong si Pangulong PBBM kung ano man yung ayaw mo. Pwede nyo naman niyang pag-usapan in private. Ang problema kasi dito, kay Vice President Sara Duterte, naglabas siya ng statement in the public. So, alam nyo naman guys, kapag nahaluan na ng public yan, pwedeng masamain, pwedeng gawing mabuti, pwedeng dugtungan, 'di ba? Pwede hong magkalabuan pa sila ng lalo dito. Hindi ho nakakabuti ang pag-publicize ni Vice President Sara Duterte nang hindi ho sila nagkakaintindihan. Okay na sana mag-public sila kung buo na yung desisyon ng dalawang to kasi tumatayo kayong presidente at VP, nasa mataas kayo na posisyon, dapat nagkakasundo kayo. Ang nangyayari dito, para ding naulit ang sitwasyon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte at ni Leni Robredo na hindi ho nagkakasundo sa bawat desisyong ginagawa ng nakakataas. Ayaw mo na hindi sumasang-ayon si Leni Robredo sa ama mo, tapos ngayon na ikaw ay VP, hindi ka din sumasang-ayon sa desisyon ng ating Pangulo. Double standard yan. Anyway, ipaparinig ko sa inyo guys yung video ni Vice President Sara Duterte dito sa kanyang statement kay Pangulong PBBM sa pag-disagree niya dito sa pagpasok ng peace talk at amnesty para ho sa mga rebelde. So, panoodin natin to guys. Ba't nawala? Ito. Mga minamahal kong kababayan. Hinaan natin ang Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ubayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, wait lang guys buti pa dyan, may concern ka, no? Pero dito sa mga pamilyang namatayan ukol dito sa madugong war on drugs ng iyong ama, bakit ang tahimik mo? Dito may concern ka, pero sa mga namatay dito sa
mga biktima ng madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bakit ang tahimik mo? Double standard talaga. Walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya, subalit hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para Hindi ata naintindihan ni Vice President Sara Duterte yung Proclamation 403 at 404. So, lawyer ka, basahin mo ng maigi yan. Taguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. Yan ho yung binitawang statement ni Vice President Sara Duterte. Guys, wala naman din kasense nung nabasa ko kasi parang feel ko lang trying hard siya na i-justify, 'di ba? Trying hard ho ang ating Vice President Sara Duterte na si Inday na i-justify guys ang confidential intelligence funds. So kino-connect niya para lang ho meron siyang maibatikos. And ang layo din kasi ng analysis ni Vice President Sara Duterte. Kasi guys, imagine yung pisto ko ay tungkol lamang ito sa CPP, NPA, NDF. Ang nangyaring bombing doon sa first stanza niya ay kagagawan ho yun ng mga ISIS group. So, ISIS ho yung ma-involve doon. So, bakit, 'di ba? Ang layo talaga ng ma-connect lang itong si Vice President Sara Duterte. So ngayon guys, napapansin ko na mukhang break up na nga ang dalawang to. Kasi pwede naman mag-usap sila privately. Bakit niya pa kailangang isa publiko? Alam niya ang public, pag yan, yung video na yan, public, madaming nakakanood. Iba't ibang komento na ang mangyayari. So, 'di ba? Hindi ka ba na-scared no na kasabihan ka na wala na pala kayong unity, na 'di ba sabi niyo unity, tapos hindi kayo nag-unite, 'di ba? At saka pwedeng dugtungan yan, pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan ng mga commentators yan. Basta nailabas mo na yan. At dyan din namin nakikita kung talagang kayo, ikaw, VP ka na, parehas kayo ng adhikain ka. So, ang nakikita namin mukhang taliwas na yung adhikain mo sa adhikain ni Pangulong PBBM. Anyway, yun lamang ho guys. May komento ka sa mga namatay dyan sa tapos yung mga namatay doon sa war on drugs, wala. Double standard. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia, at nagbabalik ulit sa ating panibagong video.